Ibinunyag ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin ang bilang ng tropang Ruso sa Ukraine, habang si Gerasimov ay nag-ulat ng bagong tagumpay sa harapan. Ngunit pareho nilang sinasabi na magtatagal pa ang digmaan, at ang Kremlin ay gumagawa ng mga plano para sa unti-unting pagsakop sa Ukraine, kahit pa may mga pangakong ibinibigay si Donald Trump. Ganito ang sitwasyon. Sa Moscow, muli nilang ipininta ang larawan na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Si Putin sa harap ng kamera ay binanggit ang bilang ng mga tropa sa harap sa Ukraine. At si General Gerasimov, ang hepe ng General Staff ng hukbong sandatahan ng Rusya, ay nag-uulat ng mga resulta. Kasunod nito ang propaganda at pagpapalaganap ng tagumpay sa masa na naaapektuhan ang panloob at panlabas na tagapakinig sa magkaibang paraan. Sa episode na ito, ipapaliwanag ko kung bakit naglabas ng pahayag si Putin at bakit binabanggit ni Gerasimov ang mga tagumpay. Ayon sa American Institute for the Study of War, inihahanda lang ng Kremlin ang publiko para sa mahabang digmaan at palabas lang sa telebisyon ang mga ulat ni Gerasimov, hindi totoong pangyayari. Sa episode na ito, aalamin natin ang sinabi ni Putin, paano inilalarawan ni Gerasimov ang tagumpay at bakit niya ito ginagawa. Ibig bang sabihin nito para sa Ukraine ay hindi ang pagkapagod ng Russian Federation, kundi kabaliktaran. Sa kasamaang palad, ang mobilisasyon ng ekonomiya para sa isang mahaba at nakakapagod na digmaan? Spoiler, plano ng Russia na itaas ang value-added tax mula 20% hanggang 22%. May ibig bang sabihin ito? Ako si Alexei Pechi. Ngayon ay Setyembre 19 sa kalendaryo. At bago tayo magsimula sa episode na ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang interesting na YouTube channel kung saan ako mismo, kumbaga, nagpapakalma ng sarili at ng aking mga nerbiyos pagkatapos ng labis na balita. Katulad ng mga pag-uusapan natin ngayon. Irerekomenda ko ang YouTube channel ni Olga Babira, isang psychologist na may maiikling video tungkol sa anxiety, boundaries, relasyon, productivity, at pag-iwas sa burnout. Ito ay mga maiikling episodes sa isang malinaw na wika at sa totoo lang, bawat video ay isang malinaw at konkretong hakbang papunta sa kalinawan. Mag-subscribe sa YouTube channel ni Babir Apsay. Nasa video description ang link. Kung subscriber ka na sa YouTube channel ni Alexei Pechi at bahagi ng komunidad ng mga kritikal mag-isip, siguraduhing mag-subscribe ka rin sa channel ng Psychologist. Ang link ay nasa description ng video na ito. At maaari kang mag-iwan ng komento sa ilalim ng kanyang video na nagsasabing malaking pagbati mula sa aming YouTube channel. Una, katotohanan mula kay diktador. Inanunsyo ni Putin ang laki ng digmaan sa Ukraine. CP, may 500,000 sundalong Ruso. Sa harapan at 700,000 sundalo ang kabuuang kasali. Maikli ang formula pero kompleto. Ipinapakita ng Kremlin na sapat ang kanilang mapagkukunan at malayo pang matapos ang digmaan. Sa unang tingin, dapat napaisip ang mga Ruso na mahigit 11 taon nang tumatagal ang digmaan dahil sa laki ng sukat nito. Walang kayib sa loob ng 3 araw at parami ng parami ang mga Rusong ipinapadala sa harapan. At lumalabas na ang Ukraine na di umano'y na demilitarisa sa unang linggo ng malawakang digmaan ay patuloy pa ring lumalaban at ipinagtatanggol ang kanilang teritoryo. 500 milyong sundalo ay nasa linya lang ng harapan. Pero hindi, ipinresenta ito sa mga Ruso bilang tagumpay at tuwang-tuwa sila rito. Ngayon, ipinaliwanag ng Institute for the Study of War sa kanilang ulat ang pahayag ng command ng Russia. Ganito ay pinapakita ng Moscow sa mamamayan ang ilusyon ng pag-unlad habang itinatago ang kabiguan at ang mga ulat ni Gerasimov ay puno ng gawa-gawang tagumpay. Maikli ang ulat para magmukhang maganda, hindi para sa tamang pagsusuri. Ayon sa General Staff ng Russian Federation, madalas nilang binabanggit ang di umano po'y nawasak na kagamitan ng Ukraine. Mga bilang na hindi mapapatunayan at kadalasang pinabubulaanan sa mismong labanan. Napansin ng mga Ukrainian at kanluraning analista na hindi tugma ang datos ng General Staff ng Russian Federation sa aktwal na pagkalugi ng magkabilang panig sa labanan. Sa kabilang linya, may ekonomiyang pangmilitar tayo, muling pamamahagi ng budget, paglilipat ng sibilyang industriya para sa Ministry of Defense ng Russian Federation at tinatawag na voluntaryong kontribusyon mula sa mga rehiyon. Nangongolekta sila ng tributo para sa digmaan at nagre-recruit ng kontraktwal na sundalo na may dagdag bayad. Lahat ng ito ay bahagi na ng isang mahabang digmaan na sa kasamaang palad ay tiyak na magtatagal pa ng matagal na panahon. Ngayon, dumako na tayo sa pagsusuri. Kapag binanggit ni Diktador Putin ang 250 milyong sundalong Ruso, sabay niyang tinutupad ang ilang layunin. Sa Rusya, ito'y pagpapakita ng bigat. Parang sinasabi niya,
Kakayanin namin ang bilis ng digmaan, malalampasan ang taglamig, at sa tagsibol ay may bagong opensiba na may sapat na sundalo. Para sa mga banyagang tagapakinig, ito ay mensahe para sa mga kaalyado ng Ukraine. Parang sinasabi niya, handa kaming pahabain ang digmaan dahil may 500,000 sundalo lang sa harapan, pero milyon-milyon ang reserbang maaaring imobilisa ng Russia. Para sa Kyiv, ito ay masama at magandang balita. Masama dahil di agad hihina ang pambobomba at pagsalakay, ngunit maganda dahil ang mahabang digmaan ay para sa Russian Federation. Ito ay pagtaas ng buwis sa pag-iwas sa mga parusa. Mas maraming diskwento sa langis ng Russia, mas mahal ang lohistika, mas manipis ang daloy ng pera sa budget, at iba pa. Tulad ng alam nyo, sa Russian Federation, unang beses sa ilang taon na itataas nila ang value-added tax mula 20% papuntang 22%. Ibig sabihin, para sa digmaan, mas lalo pang magbabayad ang mga karaniwang Rusyano sa panipi. Pero huwag niyong kalimutan na tinatamaan ng European Union ang Shadow Fleet at mga pyesa. At ito ay kasabay ng economic artillery ng Ukraine laban sa mga oil refinery at logistics. Tungkol kay Gerasimov, hindi lang meme ang mga peking tagumpay na ito. Pwedeng pagtawanan, pero hindi talaga. Kapag humihingi ng magandang balita mula sa itaas, gumagawa ang punong himpilan ng hukbong Ruso ng abstract na ulat ng tagumpay. Sinakop daw nila ang isang lugar, pero sa totoo lang, ang tinutukoy ay mga bukirin at taniman lang, kung saan wala namang nakapwestong mga sundalo. Nawasak ang X na unit ng kagamitan. Puro luma at halos isang taong gulang na kronika lang ang mga larawan at video. Hindi ito titigil bukas dahil kailangan ng telebisyon ng tagumpay. At ang real sa larangan ng labanan ay isang matigas ang ulo na bagay at kailangan ni Gerasimov na magpakita ng ilang tagumpay. Mahalaga para sa Ukraine na huwag makisali rito. Mas kaunti ang pagyayabang sa lungsod na nakuha, mas marami namang ebidensyang video at malinaw na mapa. Ang pangunahing tanong ay mobilisasyon. Unti-unting sumusulong ang Federasyon ng Rusya, pinapalawak ang pagre-recruit ng kontrakwal, tinaasan ang bayad, pinilit ang mga rehiyon, at nangolekta ng tributo para ipagpatuloy ang digmaan. Hindi ito kasing halata ng pangalawang mobilisasyon, pero mas ligtas ito sa politika para sa Kremlin. Ibig bang sabihin nito na ayos lang ang lahat sa Moscow at walang problema? Hindi. Ang matagal na digmaan sa ilalim ng mga parusa ay nagdudulot ng implasyon, kakulangan ng manggagawa, sobrang init ng industriya ng depensa, at pagbagsak ng sibilyang sektor. Dito pumapasok ang sekundaryang parusa ng Europa, at malalayong pag-atake ng Ukraine sa industriya ng langis. Habang tumatagal, lalong nagiging magastos. Sa madaling salita, si Putin ay nagbebenta ngayon, patawad sa termino, ng haba at bigat. Iginuguhit ni Gerasimov ang tagumpay, ngunit ang digmaan ay nakasalalay sa pera, lohistika at kagamitan. Kung sabay pipigain ng European Union at United States ang insurance ng Shadow Fleet, transshipment ports at grain na bangko, at magpapatuloy ang Ukraine sa pagsira ng oil refinery at lohistika sa Russia, ang 500,000 sundalong Ruso sa harapan ay magiging problema ng Kremlin sa pagpapanatili hindi na alas. Hindi ito ipapakita ng telebisyon, pero siguradong mararamdaman ito sa harapan, kaya dito ko na tatapusin. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang channel. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.